Morning. Good morning mga hosts. Welcome back to my channel. Nakita nyo ba yung news kagabi ng TV Patrol? Regarding dun sa Lucky 7 na ni-raid ng PAGCOR yun, tsaka kasama yung mga pulis natin, no? At nakita doon, no, na merong mga uniform, boots at saka firearm yata ng China, no. So so talagang grabe, no, grabe ka aggressive ang China, no. Sobrang aggressive nila para gumawa ng ganun. At yun namang ating bansa, hindi naman sa pag-ano, no. Sobrang tanga talaga natin, totoo lang. Sobrang tanga natin, totoo lang. Alam naman natin, yung Pogo, tingnan mo kung ano yung reaction nung head ng si Martin Romualdez, diba? Yung head ng lower house. Diba? Nakita nyo ba yung niya? Parang very light lang yung okay naman yon sa politician, no? Kasi ang politician naman talaga normally dito sa Pilipinas sanay nagsisinungaling. Kahit galit na hindi mo mapapansin, no? Pero sobrang napaka napaka light nung statement niya, na parang urong-usulong tayo dun sa issue ng Pogo, no? Kasi yung Pogo, I think ginagamit talaga siya ng China para magpadala ng mga militar nila dito at mag-spy. Kasi iyan naman talaga ang gawain ng China, even ang Amerika, eh. Ang Amerika magaling na yan sa mga ganyan, yung nanghuhuli ng mga spy. Magaling na yung US dyan. Marami silang mga gadget na nakaka-detect ng mga activities ng mga spying na ginagawa ng China. At unfortunately walang ganun ang Pilipinas. Kaya lang kung titingnan natin sa dami-dami na nang nangyayari, katulad nung remember yung I don't know kung ano isang na-mention ko na yun, yung isang cell site na itinayo sa loob ng isang campsite ng military, ay napagdudahan na yun na maaaring gamitin ng China para maka-access ng at ang sinasabi ng sa time yun ni Duterte, no, dito I think, no, dito kasama yung si Dennis Uy yata yung isa sa owner nung dito. I don't know kung siya nga, hindi yun confirmed, but I think siya. Diba yun ay ka-joint niya dun ay mga Chinese sa project na yun. So tinayo yun malapit sa pangalan nito, sa base ng isang military site, camp, ganon, diba? So noon pa lang ay mapapansin nyo na bakit ba doon siya itatayo, no? Bakit ba siya doon itatayo? Ang dami-dami namang area dito sa Pilipinas na pwede ka magtayo ng ganyan. Bakit doon pa sa kung saan malapit yung military, na alam naman natin na yung mga signals dyan, ang communication dyan ay manggagaling doon, makakapture nung cell site na yon. Hindi at sinabi ng mga military noon dahil sa time yun ni Duterte, at alam naman natin na si Duterte ay number 1 na aso ng China. Aso, iba kasi yung supporter ng China kaysa sa aso. Ang aso kasi yung sunod ng sunod ko anong gusto ng isang tao or isang organisasyon o isang bansa. Aso ang tawag natin doon. Kasi kahit hindi nag-iisip, sumusunod. Tapos since nga hawak niya yung militar, wala naman tayong magawa. O walang magawa yung militar because
insubordination yun pag hindi ka sumunod sa president. Pero noon pa lang, alam na natin na mayroong mga ganong intention yung China, and yet sobrang lambot natin pagdating doon sa mga issue niyan. 'Di ba? Ngayon, sa laki-laki ng mga binudget na confidential fund ng kung sino-sino na department na dapat naman ay walang confidential fund, like yung DepEd, 'di ba? Ang DepEd para ma-monitor daw yung, 'di ba? Parang narinig ko, ang sabi nila kaya sila may confidential fund ay para i-monitor yung mga universities na allegedly ay merong connection with the New People's Army, 'di ba? Yun yung intention nila. Bakit? Pero hindi yun ang trabaho ng DepEd. Ang trabaho ng DepEd ay palaguin yung kaalaman ng mga tao sa pag-i-issue ng mga curriculum na makakatulong para i-enhance yung knowledge ng mga mag-aaral, di ba? And yet they have confidential fund, di ba? Maraming may confidential fund. At alam naman natin napupunta lang yun sa wala, di ba? Ginagamit lang nila yun pampayaman. Sad to say, di ba? Kasi kung talagang siya ay nagagamit ng ayos, ay di dapat nalaman natin na may mga ganyang activities. Yung Pogo na yan, ang tagal-tagal ng issue niyan. Ilang taon na yan na pinag-uusapan yung mga Pogo-Pogo na yan. And yet wala tayong ginagawa. Yung kay Alice Go, Mayor Alice Go, di ba? Iniimbestigahan din yun for alleged connivance with the Chinese government. Of course, may batas naman talaga na kailangan mag-undergo siya ng kung totoong Pilipino siya. Totoo naman na nandun yun sa Bill of Rights, na magkaroon ka ng equal trial, equal justice para sa sarili mo, di ba? So okay naman yun. Kaya lang sa dami-dami ng funding na ginagamit ng government for dyan sa confidential fund na yan, para sa mga activities na dapat i-monitor ng government, and yet yun palang isang tao na yun, hindi na nila pa-monitor ng ayos at ma-prove na talagang na hindi siya Pinoy, di ba? So hindi naman natin sinasabing hindi talaga siya Pinoy, but the way na tumatakbo yung investigation at dahil dun din sa sagot niya, ay lumalabas talaga na hindi niya kayang i-defend yung pagiging Pilipino niya, 'di ba? Hindi niya kayang i-defend. So ngayon, ang dami na kasing incident, yung pag-aagaw ng pagkain doon, yung mga supplies ng at hindi napayagan yung may sakit. Ang dami ng abuse na ginagawa ng China, and yet masyadong malambot tayo. Nakita ko rin kahapon na siyempre June 12 yan. Buhay na naman yung mga bayan muna, mga kabayan, at kung ano-ano pang mga samahan. Ako naman, I always said this noon pa, na pag bumuboto ako sa grupo rin nila. Bakit? Kasi yung grupo nila kahit papano ay tinutuligsa yung government kung nananahimik yung government, di ba? May advantage at saka disadvantage. Bakit? Ang advantage nun ay nagkakaroon ng check and balance sa government, no? Hindi lang yung basta kakampi, kailangan ng kaaway para i-expose yung mga activities na anomalous
Ah, at yung mga pagnanakaw sa government, yung mga abuse, sila lang naman talaga ang maglalabas noon. So that's why kahit paulit-ulit nilang sabihin ng militar na wag bumoto ng mga ah ng mga ang tawag doon sa ganun, yung organization na yan, I forgot, na wala lang sa isip ko yung pangalan nung samahan na yan. Bumoboto talaga ako sa kanila because nakakatulong sila dun sa mga iba-ibang issue ng pagmamalabi sa government at pagnanakaw, no. Although ang isang pangit talaga sa kanila, ang isang pangit na hindi ko talaga nagugustuhan sa action ng mga yan, ay yung palagi na lang na pupunta doon sa US Embassy at gusto nilang mag-rally doon. I don't know ba kung bakit gusto nilang mag-rally doon. Okay naman yung sinasabi, makabayan, maging patriotism ka, tulungan mo yung bansa mo, ipagtanggol mo yung bansa mo. Okay naman yun, di ba? Kaya lang, gagamitan mo kasi ng utak. Gagamitan mo ng utak at normally hindi niya ginagamitan nila ng utak. More of emotion. More of emotion sila, hindi, walang utak. Totoo lang. Dahil kung may utak ka, ano bang pamimilian ng Pilipinas? Diba? Sa tingin nila ang pamimilian ng Pilipinas, papabuli sa China na walang hingin tulong sa ibang bansa na capable na tumulong? Yun ba yung gusto nila? Kasi sa ngayon wala akong nakikitang only hope. Kasi nga, hindi naman talaga matapang si Bongbong Marcos. Hindi yan matapang. Magaling lang yan mag-bola-bola. Pero hindi yan matapang. Hindi katulad ni Duterte, although si Duterte nga ay nakakiling yan sa China, no? At galit sa US. Of course, nanyaan naman tayo ng side talaga. May mga reasons kung bakit ganun. Kasi point meron din namang tamang sinabi si Duterte na nung although kakampi natin yung US nung World War II, ay una tayong harap doon sa mga kalaban habang sila'y nasa likod lang. Totoo naman yon, because gano'n naman talaga, no. Reality kasi yun, no. Reality yun na pagka halimbawa katulad ng gipit ka, mangungutang ka ng pera, kahit nga alam mong illegal yung 5-6, kakagat ka dahil gipit ka, di ba? Gipit ka at yun yung only chance mo para magkaroon ng probably puhunan sa negosyo, pampa-enroll ng anak, pambayad sa pambili ng pagkain. So, ganun. Alam natin na hindi talaga fair pagka ikaw yung nangangailangan, di ba? Hindi talaga fair. Walang fair dito sa sa mundo. Kailangan mo lang ay i-balance, di ba? Lagyan mo lang ng balance. Kung ikaw ay nangangailangan at kaya mo nang makipag-negotiate at sila yung mas malaki ang pangangailangan sa'yo, hindi good, diba? Makaka-negotiate ka ng ayos. Pero kung halimbawa ay katulad ng Pilipinas ngayon na tinatarantado ka ng ibang bansa pero wala ka naman talagang kakayahan na ipaglaban yung sarili mo. Like for example, yung simple bullying lang sa school. Halimbawa, binubully ka sa school. Dahil maliit ka na estudyante, tapos binubully ka ng mga malalaki sa'yo. Or kahit hindi malaki sa'yo, mas matapang sa'yo, mas magaling makipag-away, binubully ka nun. Tapos nagkataon meron kang pera. Tapos may isang malaking estudyante na willing ka namang tulungan pero babayaran mo para hindi ka mabully.
di ba hindi rin yun fair? Na dapat binibigay, dapat unang-una walang bullying. Diba? Una yon. Number two, dapat kung ipagtatanggol ka ng iba, ay dapat hindi binabayaran yun. Diba? Yun yung fair. Diba? Tumulong ka kasi yun ang nasa turo ng Biblia. Diba? Ipagtanggol mo yung mga naapi. Diba? Hindi fair kung babayad ka dahil may pera ka para makakuha ka ng protection. Hindi tama yun. And yet, pwede mong gawin yun because ano yun eh, dapat alam mo kung saan yung weakness mo at saan din yung strength mo. Kung panood nyo yung Young Sheldon, di ba? Ginagamit nga yung talino niya para makakuha siya ng protection sa ibang mas malakas na estudyante. So yun yung sinasabi ko na wala naman talagang fair dito sa mundo. Ang kailangan lang ay marunong kang gumamit ng strength mo para yung weakness mo naman ay kahit papano ay mabawasan yung effect nun sa'yo, i-mitigate yung effect nung pagiging weak mo doon sa isang bagay. Kasi wala namang tao na weak lahat, di ba? Kung sa estudyante nga, normally, di ba, kung mapapansin nyo, yung taong magagaling sa sports, kadalasan, I'm not saying all, kadalasan ng magagaling sa sports, yung malalakas ang katawan ay mahina sa klase. Kasi napansin ko yan, nung nag-aaral ako, lahat ng magagaling sa sports mahina sa klase. 'Di ba? So talagang may ganun. May ganun talaga, but not all the time. As sinasabi ko, may magaling sa sports at magaling din sa school. Pero generally speaking, kung ang strength nila yun, kadalasan mahina sila sa klase. So ano daw ba yung ginagawa na techniques? So balikan na lang natin yung China. No? Ang ginagawa ng tactics ng China eh parang yung, if you're familiar with the Trojan horse, dun sa mga nakakaalam nung libro about yung Trojan horse na yon, na pelikula rin or ginawang movie ni sino ba yung American na blonde, yung Troy ang title nun. Diba yun ay yung ang ginawa nilang tactics para makapasok sila kasi yung wall ay sobrang taas at hindi kayang i-penetrate basta-basta, di ba? So anong ginawa nila doon? Gumawa sila ng isang imahe ng isang kabayo at doon pumasok yung mga soldier at nung iniwan nila yun doon sa labas ng gate ay pinick up ng mga soldier doon sa loob at ang nangyari ay nakapenetrate yung mga tao. Yun yung Trojan horse na sinasabi doon sa news, no? At ganun yung ginagawang style ngayon daw ng China, which is true. Kasi nga, di ba, ginagamit nila yung investment. Yung investment, not only pogo but ginagamit nila yung investment para makapagpasok sila dito ng mga bagay-bagay para spy yung bansa. Baka pagdating ng araw ay magugulat na lang tayo pag naggera, marami ng Chinese na nandito sa loob, Chinese military na nandito na sa loob ng Pilipinas at may threat na tayo dito inside. So, aside from outside, kasi ang dami nilang tao, ang dami nilang militar talaga. Ang dami rin nilang pera, ang dami nilang kagamitan. At may mga investment sila dito na na medyo ako talaga ay always doubted yung mga activities ng China. Like
Even yung mga murang cellphone binibenta sa bangke-bangketa, di ba? Yung mga pirated imitation ng mga cellphone, di ba? Especially yung hindi dumaan sa NTC. Yung hindi na review ng NTC kung anong laman ng cellphone na yon. Might be ginagamit yan ng mga tao dito na hindi nila alam na yung mga information ay kinakalap ng mga Chinese. For example, nagchismisan sa cellphone, sinabi na, oh, yung Philippines magaganito, magaganyan, di ba? So nalalaman nila kung ano-ano yung mga current happenings dito sa bansa. Kaya at some point nagagamit nila yung mga ganyan, no? In fact nga, na sabi ko na ito dun sa isang video ko, na yung Huawei ay nag-o-offer ng firewall services sa amin, at ang sabi ko nga doon ay medyo hindi ako nag-agree na kumuha ng firewall sa Huawei. Bakit? Kasi alam naman natin na ang firewall, kaya kung bakit tayo, ang intention ko kung bakit kumukuha kami ng firewall ay para proteksyonan yung mga sensitive information ng company at yung mga access ng mga tao dun sa internet namin, at kung ipagkakatiwala mo yun sa company na pag-aari ng China, knowing them, nagagawin ng lahat sorry, para isahan yung Pilipinas, ay hindi ko gagawin. Talagang hindi ako kukuha ng firewall na manggagaling kay Huawei. In fact, ayoko rin ng cellphone na gawa ni China, because hindi talaga natin alam ano ang meron dyan sa cellphone na yan. Kahit sabihin kasi ng NTC na ganito, ganyan. Alam niyo naman yung government natin, no? Anong tawag doon, yung 100% na pagtitiwala natin sa kanya ay wala, no? Baka ako nga, sasabihin ko sa iyo, antiwala ako lang, baka mga 15 or lower pa eh. Kasi alam naman natin sila, mahilig sila sa pera. Once na nabigyan ng pera ay nag-iiba na yung decision. I'm not saying all, kasi hindi naman lahat ng tao talaga sa gobyerno ay sama eh. Pero meron dyan talaga na ang intention ay magkapera lang. Diba? Unfortunately, yan talaga ang kadalasang yung karamihan ng nasa government. That's why medyo mababa yung natin, yung tiwala natin pagdating sa government. Kasi maraming focus talaga sa government. At that's why isa nga tayo sa most corrupt country, di ba? Yun ang nasabi ni former Senator Miriam Defensor, di ba? Na isa tayo sa pinaka-corrupt na bansa dito sa buong mundo. Hindi lang sa Southeast Asia, no, sa buong mundo. Isa tayo, at totoo yun. Ang dami ditong, kung mapapansin nyo, sobrang dami ng politiko dito, di ba? Pinapasa pa yan sa anak nila. Yung mga politician, pinapasa sa mga anak, pinapasa sa asawa, pinapasa sa pinsan, pinapasa sa mag-anak, di ba? Para lang hawakan yung power. At alam natin, hindi naman yun basta power lang, pera yung hinahawakan nila doon, di ba? Ayaw nilang bitawan yung pera kasi maraming pera talaga sa gobyerno. Kaya nga nakakalungkot na yung mga katulad natin na empleyado ay nagbabayad na wala tayong magawa, kinukolekta na ng, nire-remit na ng opisina yung mga taxes natin at wala tayong magawa.
Samantalang yung mga malalaking company ay hindi naman malaki yung binabayad nila, no? Kasi marami silang magagaling na accountant, di ba? Marami silang magagaling na accountant na yun ang control or manipulate ng kanilang mga accounts para kumonti yung bayaran nilang taxes. Samantalang yung mga katulad nating empleyado lang ay kumpleto yung binabayad, di ba? So dapat kasi kung ganyan na nga, maliit na nga tayong country at maliit din lang ang mga financial na hawak ng dapat ginagamit siya sa mahusay na na paraan. Kasi yung hayaan mo na yung confidential fund na yan para sa pag-spy, hayaan mo na yan sa mga militar. Sila na ang gumawa niyan. Kaya lang yun din, dapat din lang may check and balance kasi alam naman natin even yung military natin ay may corruption din dyan sa kanilang side, di ba? May corruption din dyan sa kanilang side. Ang dami nating narinig yung pagbili ng mga helicopter na gamit na use, di ba? Na later on ay nagbibigayan. Marami rin tayong naririnig na ganon. So kaya ay naman yun kalakaran talaga yon. Normally yon na yung bansa ay bukod sa kasi dito kung mapapansin ninyo, million or billion pa nga ang nagagastos ng mga politician. Samantalang ang sweldo lang yan ay 100,000. Pero gagastos ng mga billion ng pesos ang ginagastos. Diba? Pinipinas ng mga businessman. Pinipinas yan ng mga businessman. Bakit? Later on, gagamitin nila yan para magpalabas ng kanilang mga import permit, para mapalabas yung kanilang mga permit sa mga halimbawa building permit na alam naman nating halimbawa yung company ay magtatapon ng maruming tubig sa ilog, ganon. So sa mga ganon at saka yung mga taxes mababawasan sila, yung mga ganon kadalasan ay Pinipinas ay ang lalaki ng ginagastos nila ay sobrang liit lang, di ba? Hindi ba yung mga tao kasi hindi yung mga tao dito madalang kasi ang matalinong Pilipino pagdating sa botohan, di ba? Sobrang dalang ng matalinong tao pag botohan ng pag-uusapan. Sila ay popularity, pera, kagandahan ng campaign jingle, paramihan ng artista. Diba? Hindi na-highlight talaga or hindi binibigyan ng sana kasi mga 70% nung decision natin to vote ay capability, nung kakayahan. Katulad na lang si Bongbong. Ano bang kakayahan meron si Bongbong Marcos? Diba? Ano bang kakayahan meron? Ang Ilocos hindi naman ganun kaunlad. Remember, ang Ilocos hindi ganun kaunlad And yet, binoto natin siya para patakbuhin yung government ng Pilipinas. Diba? Saan ka ba naman nakakita ng ganung pag-iisip? Na alam mong hindi kakayanin bubutuhin mo. Diba? Ang daming mas magaling. In fact nga, sabi nung kapatid niya, jobless si Bongbong Marcos nung natalo siyang, tumakbo siyang presidente, di ba? Or vice president kay Leni Robredo, di ba? At hindi siya na senator that time. Jobless siya, di ba? At hindi naman siya naging mayaman din at magaling na businessman like si Chavit Singson. But anyway, going back to the yung activities ng China,
Sa ngayon na umiinit na naman yung buhayin yung US bases dito sa Pilipinas, I think it's about time. It's about time na si Joseph Estrada, kasi naniwala rin tayo doon sa kanya na may pagmamalabis yung mga US military, tapos nadamay pa yun dahil kay Jennifer Laude na pinatay nung isang Amerikano, dahil na-discover niya na bading yung si Jennifer Laude. Although hindi naman talaga tama na papatayin because of bakla ka or what. Probably hindi rin kasi siguro nagsabi yung isa na okay ka lang ba na makapareha ako dahil member ako ng third sex. Diba? Probably ganun ang nangyari doon. Kaya lang nakapokus tayo doon sa pinatay, pero dapat bawal talaga, no? Walang reason naman para sabihin na tama yung pagpatay. Pwede mo naman pinauwi na lang yun, hindi mo na pinatay, di ba? Yung paggamit ng issue na yon para dun sa hindi pagtatayo or pagtutol sa US bases dito, sabihin ng mga makabayan at saka yung mga bayan muna, mga ganyan, kaya naman nating ipagtanggol ang bansa natin. Talaga ba? Yan lang naman ang tanong ko, talaga ba kaya natin? Hindi kayong mauna, 'di ba? Kung ganyan yung thinking nyo, kayo ang mauna, punta kayo ng West Philippine Sea at pagbabarilin nyo yung mga Chinese vessel doon. Sige, pakita ninyo na makabayan talaga kayo. Punta kayo doon at makipaggera kayo. Diba? Sa ngayon, ang only way natin ay hayaang makapagtayo dito ang kasi wala tayo talagang kalaban-laban, aminin na natin. Wala tayong kalaban-laban sa China sa ngayon. At the only way para medyo hindi naman mapahinto sila, kundi maging maingat sila sa mga gagawin nila, ay magpatayo kayo dito ng US bases. That way, of course, papasok yung mga bagong gamit ng mga Amerikano dito, yung mga radar na magaganda. Papasok yan. Papasok lahat yan. So makikigamit tayo nun. Yun nga yung sinasabi ko na since itong bansa natin ay napakaganda, very strategic ito, na sa ngayon very strategic ito, kaya gustong gusto itong puntahan ng Amerika at maglagay dito ng US bases. Ay ang layo kasi ng mapapansin nyo yung Hawaii, saan yun yung pinakamalapit dito US land, yung Hawaii, ay malayo pa rin yun. Pag gusto nilang makipaggera dito sa China. Yung Japan naman, although malapit yung Japan, hindi naman pwedeng Japan lang, kasi strategically kung isa lang yung pinapanggalingan ng putok, diba, nung opensiba ay isang lugar lang, Japan lang, ay mas madali silang matatalo doon. Unlike yung may nanggagaling sa Japan, may nanggagaling sa Pilipinas, may mga nanggagaling sa Malaysia, nanggagaling sa Indonesia, sa Vietnam. Diba, kung doon mga nanggagaling saan yung opensiba, dito kasi yung malilito yung China kung saan niya ididepensa, lahat ng paligid niya ay pinuputukan, ay mahirap yun para sa kanya. Yun naman talaga ang yun naman talaga ang essence ng mga gustong gawin ng US, kung bakit gusto niyang makuha ang Pilipinas na kaalyado at makapaglagay ng US bases dyan, ay para palakasin din yung military nila. So ginagamit nila yung Pilipinas para doon. At ang Pilipinas naman ay gagamitin yung strength ng
pagiging strategic yung place natin para naman palakasin din yung ating depensa dito. So ganun lang talaga ang buhay. Kaya hindi sasabihin na hindi fair yun. Wala talagang fair sa buhay ng tao. No, unless ganun ka kayaman, si US, di ba? Maraming pera rin ang papawalan niya yan para makuha niya yung Pilipinas. Di ba? Marami siyang ibibigay. At sa ngayon talagang isa sa pinakamagandang gawin ng Pilipinas ay magbukas ng US bases dito sa Pilipinas. I-allow nila. Kasi wala talaga yun, kahit anong isipin pa natin kung ano-ano, ay yun talagang kailangan nating gawin para lang palakasin yung militar natin. Unfortunately, yun lang talaga. Kasi kung magre-rely tayo sa kung kailan pa tayo makakakuha ng mga military artilleries, ay yun, sobrang tagal pang mangyayari yun. Sobrang tagal pa. At sa ngayon na sinusugod na tayo ng China, yan na lang yung kaisa-isang way natin para ma-prevent sila ng pagsugod dito ng basta-basta. Kasi kung nandito yung US sa bansa natin at may US bases sila doon, grabe kasi yung suporta nila sa military nila, ginagastusan nila, binibigyan talaga nila ng importansya yung mga militar nila, diba, na nakikipaglawan for US. Kaya pagka may US bases dito at itirahin tayo ng China, hindi yun basta-basta papayag. Nakupin tayo ng China dito na hindi lalaban. At yun na lang ang kaisa-isang survival natin na tinitingnan, yung at some point ay maproteksyon na natin kasi ang daming mga gamit ng US na pwede nating mahiram, panandalian, kahit hindi sabihin na 100% ay ipapagamit na sa atin, ay matututo tayo dun sa mga makabago nilang gamit, di ba? At maaari na pagka nagkagera ay magpapadala yun dito ng mga fighter jet, mga barko na pwede nating pakinabangan. Diba, kung matatalo lang tayo, na hindi tayo lumalaban, ay sobrang yun yung nakaka-depress, diba? Mas nakaka-depress yung natalo ka na hindi ka lumaban. Or natalo ka dahil hindi ka gumamit ng utak. Kasi yung gera, hindi lang yan labanan ng mga paramihan ng gamit. Labanan din yan ng utak. As you can see, di ba, yung Ukraine. Kalahati ng mundo ay pag-aari ng Russia. Tignan niyo sa mapa kung anong pag-aari ng Russia. Sobrang laki ng Russia sa kung hindi nyo nalalaman. At ang Ukraine doon ay parang isang probinsya lang ng Russia. Or maliit pang ang probinsya ng Russia yun. Hindi nila mapatumpa-tumpa, Hindi nila mapatumpa-tumpa. Ilan na? 2022 pa yan na gera. 2 years na ngayon. And andyan pa yung hindi pa yan nakukuha ng Russia. In fact, ang Russia nga, humingi pa ng tulong yan sa China. Diba? So, gamitin natin yung inspirasyon, yung ginawa ng Ukraine para sa proteksyon naman ng Pilipinas. Ayan yung tamang gawin. Hindi yung tutuligsain pa natin yung idea na magtayo ng US bases na wala naman talaga tayong kakayanan. Sasabihin kasi ng mga makabayan, magaling yung nakaya natin yung sarili natin. Hindi po natin kaya yung sarili natin. Maniwala man kayo sa hindi. Hindi yan kaya. At yun lang ang nag-iisang way ay makipag-collaborate. Kasi once na nagkagera, tapos yung USA kasama mo doon, ay automatically kasama mo na doon yung Japan, kasama mo na doon yung Korea, kasama mo na doon yung Australia, kaya kasama mo na yung mga European country.
kasama mo na yung Canada, marami ka nang kasama. Diba? Sobrang dami mo nang kasama at kahit nga pagkain lang ang ibigay nun sa'yo eh. Diba? Kahit pagkain lang. Kasi tayo kulang din tayo sa pagkain dito. Ang bigas natin 30 days lang, 45 days lang. Ilang taon ba umaabot ng gera, diba? Hindi tayo self-sufficient. Diba? Hindi. Ang dami nating kahinaan, pagkain, armas, tao. Kumpara sa China, ang dami-dami ng Chinese. So, paano natin yan talunin? Eh di, makipag-alyansa tayo doon sa malalaking bansa. Diba? Wala namang ibang way eh. Makipag-alyansa tayo sa mga ibang bansang malalaki na willing magbigay sa atin ng support. Doon na lang kung kahapon napanood yung mga bayan gustong pumunta doon sa US Embassy. Dekada ng panahon na palagi na lang silang gustong pumasok sa US Embassy. Diba? Alam na natin na inaabuso tayo at some point ng US. Alam na natin yun. At talagang ganun ang buhay. Maganda lang doon, gamitin natin ng maayos yung pag-abuso sa atin ng US. Para naman ay medyo kahit mapalaban tayo doon ay sabihin natin na tatagal naman tayo kahit papaano. Kasi sa dami-dami ng country nakakampi ang US, suporta ang kailangan natin sa ngayon eh. Suporta. Diba? Ang unti-unti lang ng militar ng Pilipinas, diba? Sobrang konti lang yan. Actually, ang kinakatakutan talaga natin dyan pagka pumasok niyang mga yan. So, mapipilitan tayo because graduate tayo ng ROTC at reserve officer tayo. Kahit pa paano corporal yata yung position ko dyan. So meaning hindi naman ako 100% na yung babad na babad dun sa gera. At utak yung gagamitin natin dyan, may utak din, plus igamit din tayo ng konti siguro na arm, di ba? At puso, strategic or mga tactics ang pwede nating i-contribute dyan sa gera na yan. Diba? Ako Chinese ako kasi nga, of course alam naman natin na tan ako. Ako, sabihin ko hindi ako Chinese. Kaya lang, dito na ako lumaki kasi sa Pilipinas. At Pilipino naman tayo. At ito yung bayan kung saan tayo lumaki. At kahit hindi pa ito yung bayan na nilakihan natin, just in case, at alam naman natin na may pagmamalabis, ay of course tututol tayo kahit hindi ito yung bansang tinitira ng China, di ba? Tutulong tayo dahil unang-una common sense ang pinag-uusapan naman, di ba? Common sense, alam nating mali, wala tayong gagawin, di ba? Kahit yung mga statement lang sana na nabubuisi tayo ay makapagbigay tayo ng gano'n kasi ano yun kailangan nating gawin. Hindi dahil galit tayo doon, kundi dahil mali talaga yun. Mali yung ginagawa nila. Kailangan nating magsalita para sa bansa natin at tumayo. So again, malapit na tayo sa malapit na tayo sa opisina.
traffic pa tayo dahil sa so, dito na ako sa opisina, no. Thank you dun sa mga ah thank you dun sa mga sa mga followers natin na nandyan palagi at uh, suporta sa atin, no. Malapit na ako sa opisina. So, bye na muna at thank you. Bye.